Ilang araw na ako hindi nakakapagtrabaho mga kaibigan dahil sunod-sunod na nagkakasakit yung mga miyembro ng pamilya namin at ako na yung pinakahuli. Nagkaroon din ako ng sore eyes. Pero kahit hindi pa ako masyadong magaling, kailangan na magtrabaho. Wala na kaming makain eh. Kaya kahit medyo irritable pa yung aking mata, ito tumanggap na ako ng client ng car buying assistance at papunta na nga kami rito sa bahay ng seller. Focus kami ni Missy sa paghahanap ng address na binigay ng seller. At nakita niyo ba yung butas na yan? Ako kasi hindi. For lot 8. Ano ba hinanap? Ay, putang ka! Napamura pa nga si Missy sa lakas ng pagkakalubak namin. Grabe, mamalasing ka nga naman. Sabugan kami ng gulong guys. No choice kasi nasabugan kami doon kanina sa mababa na yon. So pinilit namin iangat muna dahil di naman kami pwede magtanggal ng gulong sa pa-inclined na ganun. Atras lang, mas ma-aksidente pa kaya pinilit kong i-atras ay abante yung sasakyan. Ayan, dumulas na ng ganyan. Alam nyo ba guys, pangalawang beses na to na nasabugan ako ng gulong dito sa Gilio Cabango. Kung matatandaan nyo nung nakaraan, nung galing kami ng Samar, nasabugan din kami sa bandang Kamsur. Alanganing oras pa ngayon, hating gabi. At yung harap na gulong din, pero sa kabilang side naman. Ngayon naman, dito naman sa kanang side kami nasabugan. Ito nga pala guys ang kahalagahan na merong reserbang gulong ang ating sasakyan. Yun nga lang, ang Gilio Cabango, donut tire lang ang reserba niyang gulong, pero okay na rin yan. Alam nyo ba na yung mga lumalabas na mga hybrid cars at EV cars ngayon, kahit donut tire wala. Kaya nga ang malaking tanong dyan, kapag nasabugan kayo ng gulong, ano pa ang gagawin natin, di ba? So mapapayo ko sa mga naka-hybrid at electric cars dyan, bumili na kayo ng reserbang gulong ninyo, kahit yung donut tire man lang. Tapos kahit car owner lang kayo o kaya lady driver, dapat marunong din kayo magpalit ng gulong. Unang-una, siguraduhin nyo muna yung safety. Kagaya nyan, nasabugan kami doon sa isang inclined na lugar. Huwag kayo magpapalit ng gulong guys sa inclined na lugar. Dahil kung napapansin nyo, naka-scissor jack lang ang gamit ko dyan. Yan din naman kasi yung libre na binibigay ng kasa, diba? Wala naman silang binibigay na crocodile jack. Yun kasi yung mas safer. Tapos kapag nagtanggal na kayo ng gulong, syempre 3 gulong na lang ninyo ang nakakapit sa lupa. Pwede kasing kapag nasa incline kayo na lugar, umandar yung sasakyan. So mas delikado. Maaring may mapahamak or worse, may masira pang ibang gamit. So bago natin iangat ng jack yung mismong gulong, niluwagan muna natin yung mga lug nuts nya. Hindi nyo na kasi maluluwagan yan once na totally na nakaangat yung ating gulong. Ngayon, since naluwagan na natin yung mga lug nuts, pwede na nating iangat pa yung gulong. Inutusan ko nga rin pala dyan si Mrs. na lagyan ng kalso yung hulihang gulong para siguradong hindi aatras yung sasakyan habang nagtatanggal ako ng gulong. Kung tansya ninyo, inaiangat nyo na ng maayos yung mugs at yung gulong, pwede nyo nang tanggalin yung mga lug nuts. Hindi nyo na kailangan pataasin pa ng gusto yung gulong na sobrang taas. Basta matatanggal nyo yung flat at may ilalagay nyo yung reserba, okay na yon. Ayan, at nakita nyo yung isang tama. Tama yan mga bossing dahil pinaandar nga namin siya ng running flat. Mamaya pagkatanggal ko na yung gulong, papakita ko sa inyo yung mismong tama niya dahil sa pagkakalubak. May matulis doon sa... Ayun o. Sabog. Hindi pala sidewall ang tinamaan sa atin ito. Tapos dahil ni-running flat natin, natuluyan siya. Sa bagay, lumang gulong naman na yan. Yung problema natin, Donut tire muna kami. nakadonut tayo ngayon. Pero same lang yung laki ng gulong yan, te. Mas maliit. Paano yan? Tarik pa naman ng ano dito. Hindi tayo mahirapan. Ang tarik pa naman ng lugar. Sa mga magsasabi nga pala, bakit sa harap ko nilagay yung donut tire? Guys, yung harap na gulong din po ang nasabugan. Ngayon, sabi ng iba, dapat daw sa likod nilalagay ang donut tire. Wala ka ng option para mailagay pa yung gulong sa likod kasi nga, isa lang ang reserba nating gulong. Isa lang din yung jack natin. Ngayon, paano nyo tatanggalin yung gulong sa likod habang nakatanggal din yung gulong sa harap, 'di ba? Isa pa, pwede nyo rin naman talagang gamitin ng donut tire sa harap, basta maingat na nga kayo. Kung nakikita nyo may label dyan na 80, ibig sabihin guys, 80 km per hour na lang ang max speed na pwede nyo takbuhin kapag gamit nyo ang donut tire. Pero sa totoo lang, mabilis na takbo pa yan 80 kph. Sa city natin, hindi nyo nga magagawa yan Dito iingatan na lang talaga natin na malubak na naman tayo kasi hindi man sumabog yung donut tire natin. Pag sumabog pa yung isa sa mga gulong natin na natitira, wala na tayong pamalit. So, stranded na tayo. Pag naikabit na natin lahat ng lug nuts mga bossing, siguraduhin na natin na sikipan natin lahat ng tornilyo na yan mga boss. Pwede kasing lumuwag yan habang tumatakbo tayo.